Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miguel, isang detective. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot kong karanasan tungkol sa mga engkwentro namin sa mga aswang. Hindi ko po makakalimutan ang karanasan kong ito. At ito ang aking kwentong dili. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang malamig na hangin, ang amoy ng lupa na tila binabantang panganib, at ang mga matang hindi ko nakikita ngunit alam kong nakatingin sa akin. Sumama ako sa team bilang pangunahing investigator kasama ang aking kasamahan na si Ana sa isang maliit na bayan sa probinsya kung saan sinasabing kumakalat ang kwento ng mga aswang. Habang papalapit kami sa bayan, ramdam ko ang bigat ng atmosphere. Ang katahimikan ay hindi normal. Tila ba ang bawat puno at damo ay nagtatago ng isang lihim na malapit ng pumutok. Tahimik lang kami ni Ana sa loob ng sasakyan, nagmamasid sa paligid. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Ana sa akin. Boses niya na punong-puno ng kaba. Tumango lang ako. Oo, parang hindi tayo nag-iisa. Pagdating sa estasyon ng pulis, sinalubong kami ni Kapitan Rogelio, isang matandang pulis na mukhang pagod at batak na sa nakakatakot na kaganapan. Hindi niya kami inabala pa sa malit na detalye. Agad siyang nagtungo sa punto. May natagpuan kaming katawan kanina, sabi niya habang naglalakad kami sa maliit na morgue sa bayan. Parang kinatay ito ng halimaw. Nang buksan niya ang pinto, nakita ko ang bangkay. Kahit biyasa ako sa krimen, iba ang nakita ko sa pagkakataong iyon. Ang katawan ay halos walang laman. Tila inalis ang lahat ng laman loob nito. Tanging balat at buto ang natira. Bigla akong napaatras at napatingin kay Ana. Ito ba ang aswang na sinasabi nila? Tanong ko. Tumango si Kapitan Rogelio. Isa lamang ito. Marami pang iba ang nawawala. Sa mga sumunod na araw, mas tumindi ang mga kwento ng mga nawawala at mga bangkay na natatagpuan sa kagubatan. Hindi na kami naghintay pa. Kailangan na namin kumilos. Isang gabi, nagpasyang mag-imbestiga kami ni Ana magkasama. Sumama sa amin ang ilang pulis, dala ang mga armas na kayang makipaglaban sa anumang makakaharap namin. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Ang kagubatan ay tila nabalot na ng mas malamig na hangin at ang bawat tunog ay tila may kahulugan. Nang biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Mabilis kong hinugot ang aking baril. Pinagana namin ang mga flashlight, sabay-sabay namin tinutok sa madilim na bahagi ng gubat. Miguel, bulong ni Ana sa boses niya na nanginginig. May sumusunod sa atin. Tama siya. Pagtingin ko sa mga anino ng mga puno, nakita ko ang isang pares ng mga mapupulang mata na nakatitig sa amin. Isang nilalang na pataas at matipuno. Ang dandahang lumabas mula sa dilim. Isang aswang. Ang balat nito ay kulay abo at puno ng kaliskis habang ang mga kuko nito ay matalim kaysa sa karaniwang itak. Mabilis kaming umatras. Ngunit bago pa ako makapaputok ay sumugot na ito. Tila na magmadali ito para maabot kami. Ngunit sa isang iglap naramdaman kong hinatak ako ni Ana palayo. Tumama ang aswang sa isang malaking puno at bumagsak ito. Ngunit mabalos na bumangon. Muling sumugod. Walang oras na mag-isip. Kailangan kong kumilos. Mabilis kong binaril ang aswang. Ngunit tila walang epekto. Bumaling ako kay Ana. Sunugin natin! Sigaw ni Ana sabay hagis ng torch sa aswang. Sumiklab ito sa apoy at nakita kong unti-unti itong nasusunog habang umaatungal ng masakit na ingay.
Huminga ako ng malalim. Hindi ko maipaliwanag ang aking kaba pero alam kong hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng unang engkwentro, bumalik kami sa estasyon ng pulis. Ngunit hindi maalis sa isip ko ang nakita. Kakaibang takot ang bumalot sa akin. Ngunit mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Hindi ito ang ordinaryong halimaw. May mas malalim na dahilan kung bakit sila nagpakita. Kailangan naming alamin kung ano iyon. Isang umaga, habang iniimbestigahan ko ang mga lumang record sa bayan, nakita ko ang isang alamat tungkol sa isang hari ng aswang. Ayon sa mga matatandang kwento, ito ay isang napakalakas na nilalang na namumuno sa lahat ng aswang. Ang tanging paraan para mapatay ito ay sa pamamagitan ng isang espesyal na damo na tinatawag na damong bakunawa. Agad ko itong sinabi kay Ana. Kailangan nating hanapin ang damong ito, sabi ko sa kanya. Ito lang ang paraan para tuluyang matapos ang aswang. Napatingin siya sa akin, halatang nag-aalala. Saan natin hahanapin yan? Tahilaga, sagot ko. Delikado, pero wala tayong ibang pagpipilian. Kinabukasan, naghanda kami para sa misyon. Kumuha kami ng sapat na armas at kagamitan. Mga torch, itak at mga bala. Alam namin na hindi magiging madali ang pag-akyat sa bundok, lalo na at marami pang aswang ang nagtatago sa dilim. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, lumapit sa akin si Ana. Miguel, sabi niya, malumanay ngunit may halong kaba sa boses. Sigurado ka ba dito? Alam ko kung gaano kadelikado ang lugar na yan. Hindi na natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Tumingin ako sa kanya, hawak ang kanyang balikat. Ana, wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan natin itong gawin. Kung hindi, mas marami pang buhay ang mawawala. Tumango siya kahit nahalata sa kanyang mga mata ang takot. Pero alam kong handa na siya tulad ko. Nagsimula kaming maglakad papunta sa bundok nang sumapit ang gabi. Mas mahaba ang daan kaysa inaasahan namin. Sa bawat hakbang ay tila nagiging mas mabigat dahil sa takot na alam namin maraming aswang ang nag-aabang. Habang umaakyat kami, bigla kong narinig ang mga kaluskos mula sa aming likod. Hindi ako nagkamali. May mga sumunod sa amin. Agad kami naghanda. Itinaas ko ang baril ko habang hawak ni Ana ang itak niya. Miguel, paparating na sila. Bulong ni Ana. Sabay-sabay na lumitaw mula sa dilim ang tatlong aswang. Mas malalaki at mas mabangis kaysa sa mga nauna naming nakaharap. Agad na sumugod ang isa sa akin. Ngunit napatay ko ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na putok at isang saksak ng itak. Ana! Sa likod mo! Sigaw ko. Ngunit mabilis siyang nakaiwas at sinaksak sa pang-aswang gamit ang torch. Tumama ang apoy sa nilalang at agad itong sumiklab. Sa loob ng ilang minuto ng laban, halos nauubos na ang lakas namin. Kailangan naming bilisan ang pagkuha sa damong bakunawa bago pa kami matalo ng mga halimaw. Pagdating sa tuktok ng bundok, sa wakas nakita namin ang hinahanap namin, ang mga damong bakunawa. Tumutubo sa paligid ng isang matandang puno. Habang iniipon namin ito, naramdaman kong mas dumilim ang paligid. Biglang lumakas ang hangin at nagpakita ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa anumang nakita ko. Ang hari ng aswang. Ang presensya nito ay napakabigat. Tila baga ang bawat galaw nito at may dalang kamatayan. Mabilis akong umatras, ngunit alam kong wala ng oras para mag-isip. Kailangan naming harapin ito. Miguel! Handa na ang mga damo! Sigaw ni Ana. Agad kong hinawakan ang torch, sinindihan ang damong bakunawa at tinotok ito sa hari ng aswang. Napasigaw ito sa sakit ngunit hindi pa rin ito umaatras. Sinugod nito si Ana kaya't mabilis akong humarang. Hindi ang bigat ng bawat sugat at hampas ng hari ng aswang. Pero hindi ako bibitaw.
Sa harap ng nilalang na ito, alam kong ang buhay ko ay nakasalalay sa bawat sandali. Habang sinunog ang natitirang damong bakunawa, unti-unting humina ang aswang ngunit hindi pa rin ito tuluyang bumabagsak. Nakita kong bumangon si Ana mula sa lupa. Kita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Umawak siya sa natitirang torch at sumugod patungo sa hari ng aswang. Ana! Wag! Sigaw ko. Takot na baka siya ang mapahamak. Pero mabilis ay sumiklab ng mas malakas at narinig ko ang malakas na sigaw ng halimaw. Isang ungol na tila nagpapaalam sa mundo. Ang hari ng aswang ay nagliyab sa gitna ng dilim at sa bawat sandali, unti-unti itong nagiging abo. Napaluhod ako ng sobrang pagod. Hawak ang aking tagiliran habang tinitingnan ang sunod-sunod na pagkawala ng nilalang na minsang nagdala ng takot sa buong bayan. Tumakbo si Ana papunta sa akin at inalalayan ako sa pagtayo. Miguel, nagawa natin. Bulong niya habang iniangat ako mula sa lupa. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila mas magaan na ngayon. Tapos na ba ito? Tapos na ba talaga ito? Tanong ko. Tinutukoy ang aswang na minsan nagkalat ng ang mga aswang na minsan nang nagkalat sa bayan. Tumango si Ana. Tapos na. Pero kailangan pa natin siguruhin na wala nang natitira. Kinabukasan, bumalik kami sa bayan, sugatan at pagod. Pero buo pa rin ang aming determinasyon. Sinalubong kami ni Kapitan Rogelio at ng mga pulis. Halatang nag-aalala habang nakatingin sa amin. Miguel, Ana, sigaw ni Kapitan habang papalapit. Ano ang nangyari? Nakita niyo ba ang hari ng aswang? Tumanga ako. Hawak ang aking balikat na ngayon ay may balot ng benda. Napatay na namin siya, pero marami kaming naranasang laban bago pa namin siya maharap. Nakita ko ang pag-aang mukha ni Kapitan Rogelio. Salamat at ligtas kayo. Ang bayan ay may malaking utang na loob sa inyo. Hindi ko alam kung paano namin kayo mapapasalamatan. Pero hindi iyon ang mahalaga sa akin sa mga oras na iyon. Habang nakitangin ako kay Ana, nakita ko ang kanyang mga mata at parehong pagod at saya. Alam kong hindi namin ito nagawa kung hindi kami nagtulungan. At higit sa lahat, mas lumalim ang aming pagkakaibigan. Hindi lamang bilang mga kasamahan, kundi bilang mga taong pinagtagpo ng kapalaran sa isang laban na halos hindi namin akalaing malalampasan. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik ang katahimikan sa bayan. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay nawala na at ang mga tao ay muling lumalabas tuwing gabi at wala ng takot. Ako naman, nagpapahinga sa loob ng aking maliit na opisina, iniisip ang lahat ng mga nangyari. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, pumasok si Ana, dala ang 2 tasa ng kape. Umupo siya sa harap ko at inabot ang isang tasa. Alam mo, Miguel, ang daming nagbago mula noong una tayong dumating dito. Sabi niya habang sumisimsim ng kape. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Oo, hindi ko nakalang ganito katinda ang magiging misyon natin, pero natapos din natin at yun ang mahalaga. Natahimik kami sandali habang tinitingnan ang tahimik na bayan mula sa bintana. Hindi namin kailangan ng salita pa. Maramdaman ang koneksyon. Alam namin kahit anong mangyari, handa kaming harapin ang anumang bagong pagsubok. Miguel, bakit mo nga ba ako tinutulungan ng ganito? Alam kong pwede kang umatras, pero hindi mo ginawa. Biglang sabi ni Ana. Napatigil ako, nag-iisip ng sagot. Hindi ko kaya kung ikaw ang mawawala. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang misyon o laban. Siya at sandaling tumahimik, tumingin siya sa akin, malalim at puno ng damdamin. Hindi ko alam kung anong mga salita ang susunod, pero ramdam ko ang init ng aming pagkakaibigan.
o baka masigit pa doon. Sa ilalim ng mapayapang kalangitan ng bayan, alam kong ang aming laban sa dilim ay hindi pa tapos. Alam ko rin, anuman ang mangyari, hindi ako nag-iisa. Magkasama kaming haharapin ang anumang bagong panganib na darating, at sa pagkakataong ito, handa na ako para sa lahat. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung talagang tapos na ang lahat. Napatay na namin ang hari ng aswang, pero ang alamat ng dilim ay malalim at nakatanim sa puso ng bayan. Sa bawat katahimikan ng gabi, naririnig ko pa rin ang mga bulong sa kagubatan, parang may nananatiling nagmamasid. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, alam kong isang bagay. Ano man ang darating na pagsubok, hindi ako mag-iisa. Si Ana ay palaging nasa tabi ko, at aming samahan ang mas matatag kaysa kailanman. At kung sakaling bumalik ang mga anino, haharapin namin ito ng may tapang at pagmamahal. Ngayon, kilala na namin ang tunay na banta ng dilim. Handa na kaming ipaglaban ang aming hinaharap na magkasama. Wakas.